Kung ikukumpara natin sa Capitol Hill, sa Estados Unidos, ano ba yung Capitol Hill? At ito ilan ba ang senador natin? Ilan ba ang senador natin? 24, 200 lang eh. Sa Estados Unidos, ang senador nila 100. 4 times the number of the senators na senador ng Pilipinas. Ngayon, gaano ba kalaki yung Capitol Hill? Yan po yung Yan po yung kung saan nakatira yung 100 na senador ng Estados Unidos. Pakita ko sa inyo. Yan. The US Capitol Building is 16.5 acres in floor area. Floor area pa ang pinag-uusapan natin. The building is 751 feet long and 350 feet wide at its widest point. Kung 4 acres, halos pareho lang yung yung inuukupan nila. Pero eto naman pong building, ayan po. Magara ba ang building ng US Senate as against doon sa proposed na building? Yan ang images ng Capitol Hill. Halos 3 palapag lang eh. 3 palapag lang. Yan lang po ang Capitol Hill. As against naman, doon sa pinakita natin na bagong gusali ng Senado. Ito po. Para makita po ninyo kung gaano kasyong aksaya itong ating mga senador. Ayan o. Hindi po ba yan ay nakakahiya, karumal-dumal na gawain ng mga senador? Hindi na kayo nahiya? May helipad pa kayo? Bakit? Ang mga senador ba ay helicopter na ang service nila ngayon? O baka sabihin niyo, ayan ay gagamitin pag pumunta si Pangulo ng Pilipinas sa Senado. Gagamitin niyang helipad. Ngayon, nakasuhan itong kontraktor. Ang kontraktor po niyan ay dating kontraktor din po ng Makati City Hall Building na nakasuhan din nung araw kasama si Jejomar Binay. Ang tanong po natin ngayon, ano ang katayuan ng mga tumatakbong senador dito sa karumal-dumal na pagpapatayo ng building na kakahiya na building ng Senado? Hindi po ba, ang daming, lagi ninyong sinasabi na ang daming naghihirap na Pilipino, ang daming naghihirap na pamilyang Pilipino. Pero kayo naman, mga asyong aksaya naman kayo. Eto, kung yung pondo na yan ay pinondo na lang ninyo sa community housing upang sa ganun ay yung mga squatters ay mabigyan ng bahay. Bakit hindi na lang ninyo sana gamitin yung CCP dyan sa Pasay na lilipatan ng Senado? Yung Cultural Center of the Philippines, hindi naman ginagamit yan eh. At saka ang daming mga nakatiwangwang. O kaya yung FAT. Diyan sa Pasay, ginagamit pa ba yung FAT na yan? Bakit hindi na lang niyo i-retrofit yan? I-renovate? Na yan ang gamitin ninyo na maging Senate building. Or better still, bakit hindi na lang kayo gumawa ng katulad ng Capitol Hill na iisang lugar na lang kung nasaan ang mababang kapulungan ng Kongreso at mataas na kapulungan ng Kongreso? O yung House of Representatives at ng Senado? Hindi po ba mas mabuti yun upang sa ganun ay magkalapit yung dalawang Kongreso? Ewan ko kung hindi kayo maiinis, maaasar, magagalit dito sa mga
mambabatas na mga ito, mga walang hiyang mga mambabatas na to. Kawalang hiyaan ito eh. Marami pong mga building na pwede po nilang puntahan at lilipatan. Or bakit hindi na lang ninyo bilhin yung kasalukuyang tinitirahan ninyo ngayon sa GSIS? Oh. Tiyak na makakatipid ang gobyerno pag binili po ninyo yan sa Senado. Mula sa GSIS. Masyado kayong marangya. Masyado kayong maluho. Pero ano ba naman ang quality ng mga batas na ipinapasa ninyo dyan sa Senado? Ayun ang tanong. Hanggang sa pagdeklara na lang kayo na ang isang probinsya ay culinary capital of the Philippines? Hanggang sa pagpasa na lang kayo ng pagpapalit ng pangalan ng isang iskinita? Hindi ba kayo nahiya? Malaking kahihiyan ito. Pagkatapos yung contractor ninyo, alam na nga ninyong very dubious ang background. Dahil ayan po ay kasama ni Jejo Marbinay sa pagpatayo ng Makati City Hall. Ngayon, ayan pa yung kinuha ninyo. Somebody must have made billions of pesos here. Dapat ito'y tignan natin. At hindi po huhusgahan ito, mga kabayan, mga kaboses ng malayang makababayang mamamayan. Hindi po ito iimbestigahan ng Senado, hindi rin po iimbestigahan ito ng Kongreso, at hindi rin po iimbestigahan ng kahit kanino yan. Dahil luho nila yan eh. Pero tayo bilang botante, tayo ang huhusga sa kanila kung karapat dapat ba yung ginawa nilang yan. Sa akin pong palagay, sa boses ng malayang makabayang mamamayan, yan ay nakakahiya, karumal-dumal na ginawa ninyo sa paglulustay sa pera ng taong bayan. Kung sino yung magiging bagong presidente ng Senado, sana na may mahimasmasan kayo. Dapat buhusan natin sila. Hindi po ng malamig na tubig ang ibuhos natin sa kanila, kundi mainit na tubig upang sa ganon ay matalupan sila. Matanggal yung kanilang pagkukunwari na sila po ay talaga namang makapilipino, makamasa. Hindi po. Ang mga taong itong tumatakbong ng mga ito ay makabulsa ang kanilang layunin at hindi po ang kapakanan ng taong bayan.